ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang Itanong Mo Kay Soriano, Biblia ang sasagot. Patutugtugin natin ng buo ang mga tanong at sagot nang hindi mawala ang konteksto. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. May isa pa po akong tanong, kung pwede po. Sige po. Hindi po ba naniniwala si Satanas sa kapangyarihan ng Diyos, kaya siya gumagawa pa ng kasamaan? Nakasulat yan sa Santiago, kapatid na Willie. Apo. Sa Kapitulo 2, 2:19 po ng Santiago, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. ayun, nanginginig pa sa mga pampalataya rin. Ayun, ba't sila gumagawa ng masama? Hindi na nga sila kasi napapatakot sa katwiran eh. Kalaban na sila ng Diyos. Alam nilang dadating ang araw, paparusahan sila, kaya tinutotoonan nila ang kanilang paggawa ng masama. Tingnan mo alam nilang paparusahan sila sa isang talata, kapatid na Willie. Yan po'y mababasa po sa aklat ng Mateo, yan po'y nasa 8:29. At narito, sila'y nagsisigaw na nangagsasabi, anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Ayun, merong kapanahunan alam ng mga demonyo na sila ay pahihirapan at paparusahan. Pero ba't sila gumagawa pa lang masama? Dahil kalaban na nga sila ng Diyos eh. Siyempre, gusto nila maidamay nila pati mga tao at yung iba pang mga anghel. Ganun ang kanilang layunin doon, kapatid. Yun lang po, salamat po. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. May tatanong lang po ako. Kasi po, gusto kong umanib ng asawa ko dito sa dating daan. Kaya lang po, ang trabaho niya po nasa sabungan. Tatanong ko lang po kung pwede po siyang umanib po dito. Ano po ang trabaho niya sa sabungan? Kristo po, parang Kristo po sa sabungan. Yung tawag sa kanila. Kristo po sa sabungan. Ito. Opo. Yun po ang trabaho niya. Ngayon po, tatanong ko lang kung pwede po siyang umanib dito dahil gusto na raw po niya umanib dito. Pwede, di palitan natin ang trabaho niya. Ganun po lang. Oo kasi masama naman yung Kristo ka sa sabungan eh. Bawal po sa ating kasi ang sugal, ang sabong, kaya hindi pwedeng ang isang miyembro rito ay Kristo sa sabungan. Marami na kaming kapatid na naging Kristo sa sabungan, pero ang hanap buhay nila ay nagbabago po sila ng hanap buhay, kapatid. Pwede naman kasi tayong maghanap buhay ng marangal na hindi nanggagaling sa ganyang mga kaparaanan. Kasi kung pag-uusapan po Biblia, kapatid, ay ang Biblia kasi nagtuturo rin sa atin ng mabubuting paraan ng hanap buhay. Ang hanap buhay pong kasang-ayon ng kalooban ng Diyos. Pakinggan niyo po sa Filipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan.
na kayo matitibay sa isang espiritu, na kayo mangagkaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ayun, maliwanag yung kapatid na Willie, no? Apo? Na ang pamumuhay ng isang Kristiyano kailangang maging tapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba? Ibig sabihin nun, ang lahat ng gagawin mo sa pamumuhay mo, kailangan nakabatay sa Ebanghelyo. At kung ibabatay mo sa Ebanghelyo, parang yung mga born again kuminsan, palpak eh. Bawal daw ang sigarilyo, pero nagtitinda silang sigarilyo. Bawal ang alak, pero titinda silang alak. Diba? Yun eh, pagpapaimbabaw lumalabas eh. Bawal pala alak, ba't nagtitinda ka ng alak? Yung bawal kumain ng baboy. Bawal kumain ng baboy. At sabadista. Opo. Tapos ang negosyo mo, tusino, eh, hindi ba malaking kadimonyohan yan? Oh. Diba? Brother Lee, pwede po ako makahingi ng Bible. Hindi pa ako tapusan eh. Ano ba Sige po. Gusto ko sanang ituro sa yung kapatid, yung hanap buhay na walang masamang imbot sa kapwa, yung ayon sa aral ng Ebanghelyo. Kasi may mga hanap buhay na sinasabi ang Biblia na kagaya halimbawa nung hanap buhay ng apostol na si Pablo, kapatid na Willie, no? Apo? Mabuti pasahin natin yun. Ito po'y mababasa po dito po sa gawa. Ito po'y nasa 18 at ang talata po ay 3. At sapagkat ang hanap buhay niya'y gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila'y nagsigawa, sapagkat ang hanap buhay nila'y gumawa ng mga tolda. Ayun. Si San Pablo, hanap buhay niya, gumagawa ng tolda. Kasi nung araw, kapatid na Joseph, uso yan tolda eh. Mga tao kasi nun parang nagninegosyo from one place to another, naglilipat-lipat. Eh may mga tolda sila na buhat yung mga portable tent, no? Yun ang hanap buhay ni Paul. Hindi masamang hanap buhay dahil yan eh, isang hanap buhay na marangal dahil pinagpapaguran yan eh. Yan din ang sinabi ng Diyos kay Adan, pakibasa sa Henesis. Yan po'y nasa kapitulo 3 naman po ng Henesis sa talatang 19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ayun, maliwanag na yung pagkain mo manggagaling sa pawis ng iyong mukha. Ibig sabihin talagang pagpapaguran mo, no, kapatid na Joseph? Opo. Yun, isang magandang hanap buhay yung pinagpapaguran mo talaga. Hindi Nahihirapan ka. hindi yung nakuha mo sa napakadaling paraan. Illegal pa. Illegal, ganon. Pero yung hanap buhay na talagang marangal, yung hindi ka nansaya, hindi ka nanloko, yun ang magandang paraan ng hanap buhay. Sige po, yun po tanong po ninyo. Ang tanong ko po, sino po ba ang nagbigay ng pangalan Satanas o Lucifer? Kasi ang alam ko po, demonyo lang. Ano raw, kapatid na Diyos? Sino raw po ang nagbigay ng pangalang Satanas at Lucifer? Kasi ang alam niya ay demonyo lang. Sino nagbigay ng pangalan? Satanas o Lucifer? Saan po nang galing yun? Yung pangalang Satanas o Lucifer? Alam mo, yung Satanas, ang kahulugan niyan ay adversary o kalaban, accuser, But, equalizer. Opo. nagbabago yung audio ni Brother Eli eh. Yun. Talagang gano'n, nasa malayo ako, Ayan. kapatid. Okay po. Yan po, luminaw po. Ang kahulugan kasi ng Satanas ay adversary, Kalaban. equalizer, tapos yung accuser, nagpaparatang, yan ang kahulugan ng Satanas eh. Ang tao pwede ring Satanas, no? Opo. Si Pedro, tinawag ni Kristo Satanas eh. Mhm. Kaya
hindi naman ibig sabihin yung Satanas ay naikakapit lang doon sa isang entity. Kung minsan pwedeng ikapit yan sa tao. Pag ikaw ay lumalabas na accuser, tinan mo yung fiscalizer yun, sinonimo yun nung Satanas. Kaya yung mga piskal pwede rin tawaging mga... Satanas. Siguro yung masamang piskal. Baka naman magalit. Hindi. Hindi naman masama ang kapatid na Joseph na piskal lang. Maski yung mabubuting piskal, pwedeng tawagin yun na accuser o Satanas. The real meaning of the word Satan is accuser. Yan ang dapat maintindihan dyan. Ngayon, yun namang isa, ano tanong niya isa? Kasi yung alam... Lucifer. Yung Lucifer, hindi naman masama ang kahulugan nun eh. Ano ba ibig sabihin ng Lucifer? Ginamit kasi yan sa pagta-translate ng Bibliang Latin from the Greek, no? Yung Lucifer meaning ay ano yan eh, isang talang maliwanag yan eh. Kaya dyan nga nanggaling yung salitang, lahat ng salitang yung lucent, luciferin, yung ba't sa ginagabitan niya salitang may kinalaman sa liwanag. Light. O sa light. Eh, kaya si Luz, ang pangalan, Luz Biminte. Hindi ba? Bisaya, Mindanao. Ang kahulugan nun, may kaugnayan sa liwanag. Yung naging Lucifer na sumama, dating talang maliwanag yan eh, no? Opo. Kaya lang lumaban siya sa Diyos, naging kalaban siya ng Diyos. Yun ang kahulugan yung etimolohiya niya, yung pinanggalingan niyang salita na yan, kapatid. Okay. Baka mayroon pa siyang ibang tanong. Salamat po. Okay na? Wala Pero na. dapat maintindihan din, kapatid na Josel, Opo. na yung tinatawag na eksaktong-eksakto na laging nasa kanya yung pangalan na yon, hindi transient, ano? Permanente na sa kanya yon, yung Diablo, yung si Satanas. Yun. Yung salitang Diabolos na ang kahulugan sandali at titignan ko lang dito sa aking encyclopedia ito, no? Ito yung Diabolos, ano? Diabolos. Ano po ang kahulugan? Diabolos. Yung kahulugan ng Diablo, no? Ang kahulugan pala nito, isang false accuser. Sa Greek, ano? False Diabolos. accuser. Diabolos. False accuser, slanderer, the devil. Yan ang mga kahulugang ipinibigay ng diksyonaryo ng Griego sa Biblia. Diabolos. Diabolos. Yan ay si Satan. Ano? Yun naman Satan, ang kahulugan naman yan, si Satanas, Satanas, an Aramaic origin, corresponding to, ang kahulugan nito ay the accuser, the devil. Yan ang kahulugan ng Satanas, kapatid, na accuser yan, nagpaparatang. Parang sinonimo rin yung Satanas at yung Diablo. Yung Diablo, false accuser, slanderer. Yung Satanas naman, accuser din, the devil. And that is Satan. Yung Lucifer naman, kung titignan natin sa kahulugan ng diksyonaryo Griego, ang kahulugan naman ng Lucifer ito. Atin lang titignan dito, kapatid na Joseph. Lucifer. Alam ko dyan parang angel of light yan yung Lucifer. Pero, mas mabuti tignan na natin. Magandang gabi po, Brother Eli. Opo, magandang gabi po. Oo, kasi may dati kasi hindi pa ko kaanib. Kasi po, dati dumadalo ako sa born again, hindi pa ko kaanib. Ngayon po, sabi ho nila yung sakit, yung sumpa daw po yung sakit. Kasi may ako may asthma. Sa Biblia po ba, sumpa po ba talaga yung sakit? Okay. Brother Eli, narinig niyo po? Hindi talaga, kapatid na Opo, Joseph. ganito- Ulit mo na lang para sa akin. Opo. Ang question po niya,
Sabi raw po ng mga dating nakakasama niya sa born again, sumpa daw po yung kanyang pagkakaroon ng sakit. Asthma daw po eh. Hindi, ang asthma is overactivity of the immune system. Masyadong active yung immune system, kaya nangyayari, ang isang taong overactive ang immune system, masyado siyang mag-react sa mga allergen, sa mga iba't ibang mga stimulus, ano? Ganun nga po. Ano yan minsan amoy lang, inaasma ka. Opo. Minsan sa alikabok, inaasma ka. Minsan sa amoy ng sigarilyo, inaasma ka. Sa katol, sa tae ng pusa. Marami yan, kapatid. Hindi naman sumpa yan dahil yan ay Sabi ko kasi nung born again, sumpa daw po yun eh. Hindi po lahat ng sakit ay sumpa ng Diyos. At meron po sakit na bunga po ng tinatawag nating heredity, yung minamana sa mga magulang o sa mga ninuno. At kaya po halimbawa merong lahi na mahihina ang baga. Kaya they are prone to TB. Meron lahi na prone to diabetes kasi mahina naman ang kanilang mga pancreas. Meron naman mahina ang bato. Ngayon, yun ang may asthma po. Ay yan masyadong sensitive ang ating sistema. At kuminsan mahina ang immune system. Kaya sa kaunti lang na alikabok, susumpungin na. Sa kaunting naamoy na mabaho, susumpungin na. Minsan, sa biglang init at lamig, susumpungin na. Hindi po sumpa yan. It's a form of allergy, kapatid. Actually, hindi sakit yan That is not a disease. Kasi marami na ho akong na-take na gamot eh. Meron pa ho bang ibang alternate na pwedeng ipanggamot? Ang as far as I know, meron gumagaling sa asthma, pero meron na pong hindi gumagaling talaga. Ang sabi ho kasi ng doktor, Matindi ho ba kung sumpungin kayo ng asthma? ano po, sa mga amoy-amoy, minsan ho, amoy ng ipis, amoy ho ng pabango, marami ho. Oo. Minsan naman Matindi ho ba? Matindi? Oo, nung nagpatingin nga po ako, severe daw po severe. Status asthmatic ko siguro. Marami na po akong na-take Nung nakapakinig ako sa inyo, parang lumakas yung loob ko. Kasi kayo daw po, allergy din Opo, meron pa akong allergic rhinitis Matindi ho ang aking pang-amoy. Oo, Ngayon, ang ibig ko po sabihin, kapatid, ganito, ilang beses po kayo kung sumpungin isang linggo? Minsan po, gabi-gabi ho Ngayon, ilang beses? Minsan ho, gabi-gabi. Ganun ba? Oo. Kayo'y magpa-acupuncture. Paano pong gagawin? Acupuncture po, yung acupuncture. Nakakapag-boost po ng immune system yung acupuncture Oo, Pwede pong makatulong yan, acupuncture. Mura lang naman ang acupuncture. Punta po kayo doon kay Dr. Ching. Saan po yun? Sa May Libertad po yan, sa Pasay. Pasay po. Opo, malapit po yan sa may LRT. Papagtanong nyo lang doon sa may simbahan ng Aglipayano. Pero, Brother Eli, ang ikaw ba, may posibilidad ho bang gumaling? Minsan po gumagaling yan sa iba. Pero merong iba na hindi gumagaling. Talagang dala-dala mo na po yan hanggang sa kamatayan. Yun nga po, sabi Pero malay nyo, ilang taon na po ba kayo? Ano po, 36. May pag-asa pa yan. Meron po. Magpa-acupuncture kayo, marirelieve kayo. Hindi kayo susumpungin gabi-gabi. Tsaka ho nga pala, Brother Eli, nanggaling ho kami doon nung Friday, nagpabautism ho kami. Bautisado na po ba kayo? Doon ho. Ganun ba? Isa pa ho, Brother Eli. Pupunta kayo sa linggo kung loloobin. At kukonsulta ko kayo doon sa doktor doon. Nung nga ho nagpabautismo kami, nahanap ko kayo Hindi ko naman ho kayo nakita. Wala po ako doon. Wala ho kayo nung Friday. Opo. Sa magkakapatid po ba, talaga po bang merong sa Biblia na magkakaiba po yung ugali? Minsan may lumalabas na parang kumbaga parang black sheep. Ano po yan?
Kahit ako po yata sa aming pamilya, ako pinakasalbahe eh. Nung araw. Pero awa ng Diyos, pag nakakilala ng katwiran ng isang tao, nababago po ang pananaw sa buhay. Yung bang sobrang pagkamatigas ng ulo. Opo, ako nung araw, matigas sa ulo ko, nilalabanan ko, pati mga kuya ko eh. Pero awa ng Diyos, nung makakilala po ako ng aral, natuto kong magmahal sa aking mga kapatid. Hindi po, Brother Eli, maraming salamat po. Salamat po. Punta kayo sa linggo at hanapin niyo ako. Sige po, salamat Sige po, lolobin. Okay. Salamat po. Po. Good evening. Tatanong ko lang po, yung tungkol kasi doon sa September 11 bombing. Kasi nag-flash po doon sa news, sa TV, yung usok ng bumaksak yung World Trade Building na andun yung mukha ng demonyo. Kung ano po yung masasabi niyo tungkol doon at saka kung totoo kayang yung mukha yun ng demonyo. Alam mo, yung mukha ng demonyo, maganda yun eh. Ano po kaya yung lumabas doon sa ano? Ano ng usok yun? Alam mo kasi, ang usok, gaya ng ulap, ay nakakapag-form ng kahit anong form. Almost every form known by man can be formed by something that is not stable. Alam mo, yung usok merong may iba-ibang formang maaaring magawa. Pero para sabihin nyo ng mukha ng demonyo, siguro nagsasabi nun, kapatid niya, demonyo, kaya kilala niya itsura, gano'n. Pero, yun talagang sa Diyos, hindi ka maniniwala doon dahil ang demonyo, espiritu, wala naman yung itsurang mukha na maipoportray mo Mali yun, kapatid. Huwag ka rin papaniwala sa gano'n. Oo nga po. Maliligaw ka lang. Kumbaga nagduda rin po. Yung iba dyan yung iba may nakita sa saging, si Maria raw yun. Minsan doon sa tiles ng toilet, si Maria raw. Napakawala naman akong dili-delikatesa ni Maria, pati sa tiles ng toilet, lumalabas yung kanya. Pangit kapatid na paniwalaan. Opo, yun lang po. Thank you very much. Salamat. Ayan. Thank you rin sa lahat ng ating naging tagapakinig. Meron bang ganun, kapatid na Johnson, na pero ang alam ko, ang relihiyon ng bumomba ron, demonyo. Magandang gabi po. Hihingi lang po ako ng parang yung comparison tungkol sa yung writer nung araw at saka yung writer ngayon. Maaaring ang itatanong ko related sa ating naging proposition ngayong gabi. Kasi ito pong pangyayaring ito isang major event during the time of the apostles. Yung mga nabuhay na patay. Ngayon, ito naman narinig ko rin sa inyo na yung mga nabuhay na yun, namatay rin. Yung iba, pinagputol-putol, yung iba sinunog o pinatay. Ngayon, ang ibig ko sabihin, isang major event yun, isang phenomenon. Bakit hindi man lang naitanong kung ng mga writers during that time na bakit kung ano ang kanilang naging experience nung sila nakalibing. Kasi sa ngayon, ang the way of writing ng ating mga journalists, halos detalyado lahat. Alam niyo kapatid, Apo. yung iniisip niyo po, inisip din niyo ng mga tao nung una, tinanong din nila kung ano ba na-experience niyo, ano ba nakita niyo. Apo. Wala naman silang isinagot dahil patay nga sila. You cannot experience anything when you are dead. Kaya wala akong ulat. Pero nabuhay po sila Nabuhay nga sila. Para lang ganito yun natulog kayo. Tapos bukas ng umaga, nagising kayo. Ganun po yun. Sabihin ba sa inyo, ano na-experience mo magdamag? Ano malay mo, tulog ka. Ganun po yung mga patay na nabuhay na yun. Kung meron kasing na-experience yun, isusulat yun ng writer ng Hebrews. Opo. Hindi pwedeng hindi isulat ng writers ng Hebrews yun. Pero in as much as a dead person experiences nothing, wala siyempre silang isusulat. Kaya nga po ang kasulatan, reliable yan na account of everything that transpired among the first century Christians and all those people who believe in God from
since time immemorial. Kaya masasabi ko, wala po talagang iuulat dahil wala namang ma-experience eh. Ang kalagayan po kasi ng patay parang tulog, sabi ng Panginoong Jesus. Kaya pag natulog kayo mamaya, malibang managinip kayo, hindi kayo wala kayong experience. Ayun. Diba? Ay. Ano po ba ang purpose ng Diyos kung bakit may pinagkalooban siyang mga taong di makapag-aasawa? Mateo 19:12. Ano po ang kanilang magiging kagantihan? Gaya nung sinasabi ko kanina, merong mga tao na may gaganaping mga mahahalagang bagay o papel sa plano ng Diyos sa pagliligtas ng tao. Gaya halimbawa ng Panginoong Hesus na tinatawag na buktong na anak ng Diyos. Siya ay lalaki pero hindi siya nag-asawa, kapatid ni Joseph. Opo. Dahil ang kanyang tungkulin ay hindi ipe-permit ng pag-aasawa dahil sa meron siyang napakalaking pananagutan. Gaya rin naman ni San Pablo, no? Na namatay na isang binata, gaya din ni Timoteo, ni Tito, gaya ng sabi ko kanina, si Tito hindi nga napilit patuli. Walang kabalak-balak mag-asawa yun. Dahil kung mag-aasawa yun, patutuli yun, di ba, kapatid na Joseph? Opo. Pero sinasabi sa Biblia na hindi man nagpatuli si Tito dahil devoted yung kanyang paggawa, nakaukol sa gawain. Pakibasa mo, kapatid na Willie, yung Galacia. Address ng aklat ng Galacia. Tatapwat maging si Tito man nakasama ko, bagamat Griego ay hindi napilit na patuli. Pinipilit nila si Tito na patuli sapagkat may mga nung una na merong mga Kristiyano nung una na sinasabi yung kailangan daw patuli pa kahit matanda na. Pero si Tito hindi na napilit patuli. Kasi sa panahon ng Kristyanismo, yung kaugaliang Israel na magpapatuli, inalis na yon ng ating Panginoon. Ang mahalaga yung pagtutuli ng puso, ang sabi ng Biblia. Pakibasa ulit, kapatid na Willie. Ganito po ang ating mababasa dito po sa aklat ng Roma. Ito po'y nasa Kapitulo 2 at ang talata po ay 29. Tatapwat siya'y Hudyo sa loob at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu. Spiritual na pagtutuli, kapatid na Willie. Opo. Ngayon, yung mga tao kasi na hindi nag-aasawa nung una, meron kasing mangyayari pagka isang tao ay nag-asawa eh. Sinasabi sa Biblia na yan ay kabalisahan at yan ay nakapagdudulot ng ibang pagmamalasakit. Nasa unang Korintos 7:32. Makibasa mo na hanggang 35, kapatid na Willie. Ito po ang nakasulat sa unang Korinto 7:32, patuloy. Tatapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kanyang asawa, at nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat, at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Iwanag yung kapatid na Josel, no? Yung may asawa, may abala eh. Paglilingkod sa Diyos, may abala. Kaya sabi ni Pablo, gusto kong mawalan kayo ng kabalisahan. Yung may asawa, ang pagsusumakit niya nasa mga bagay na makalupa sa sanlibutan upang makalugod sa kanyang asawa. Ngunit yun ikang walang asawa, nagsusumakit yon sa mga bagay ng Panginoon kung paanong makakalugod sa Panginoon. At hindi ko ibigay ka na kayo ay alisan, hindi ko naman kayo inaalisan ng kalayaan, sabi ni Pablo.
Di naman niya totally ipinagbabawal talaga yung pag-aasawa. Pero sa mga gustong maglingkod ng walang abala, sinasabi ko ito dahil sa bagay na nararapat upang kayo'y makapaglingkod sa Diyos ng walang abala. At sino mang may asawa, no, aaminin naman nilang merong kaabalahan ng pag-aasawa talaga. There are things that are happening to a married man or woman that they cannot deny na yan ay istorbo, abala. It's sometimes a hindrance, and it is sometimes as worse as makalaban mo pa yung asawa mo sa paglilingkod sa Diyos, kapatid na Joseph. Hindi bali kung ang asawa mo, katiwa mo maglingkod, ano? Opo. Kaya merong mga ibang tao na ay tinakdang hindi mag-aasawa dahil sila ay mayroong mapakalaking papel na gagampanan sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang sagot natin doon sa tanong niya. Lahat po tayo galing kay Adan at kay Eva, di po ba? Oo. Ano ko lang po, nakasulat po ba sa Biblia na bawal maging mag-asawa ang magkapatid? Oo, bawal maging mag-asawa sa panahon ni Moises, yung magkamag-anak na malapit. Mabuti, basahin muna natin, sa isang talata ng Levitico. Nasa Levitico po yan sa 18 at 6, ang nakasulat po'y ganito: Huwag lalapit ang sino man sa inyo sa kanino man sa kaniyang kamag-anak na malapit upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon. Bawal talaga yan na mag-asawa ka sa kamag-anak mong malapit noong panahon ng Israelita. But that is very much away from the time of Adam and Eve. Alam mo kasi, hindi naman magkamag-anak si Adam and Eve. Hindi magkamag-anak yun, magkaisang katawan yun. Si Eva galing dun kay Adan. Ngayon, nung panahon nila, para dumami ang tao, ang napangasawa ni Cain, kapatid niya rin, anak din ni Eva at ni Adan. Ang napangasawa ng mga matatandang patriarka, kagaya ni Abraham, ay kamag-anak niya ring malapit, si Sarah, no? Ngayon, yung pagbabawal ng pag-aasawa sa kamag-anak, itinuro yan noong malayo na sa panahon ni Adan at ni Eva. Panahon na ng Israelita yan, kapatid. Pero sa panahon ng patriarka, wala pa yung batas na yon. Bali, pinapatanong lang ko sa akin to, ng kaibigan ko. Brother Eddie, medyo ewan ko kung baka matawa kayo si Adan at si Eva may pusod? Ano tanong mo, kapatid? May pusod ba si Adan at si Eva, may pusod ho ba? Alam mo, may nagsasabi na wala raw puso dahil di naman daw dumaan sa pagkabuntis, ano? Oo nga daw. Kaya walang umbilical cord na pinutol, no? Opo. Pero alam mo ba, kapatid, na ang tao, ipinapas niya yung kanyang physical features, kanyang tinatawid by genetic factors doon sa kanyang offspring. Kung walang pusod si Eva at si Adan, no? Lalabas wala rin pusod, lalabas yon yung kanilang mga anak. Pero kay may pusod sila at kay wala namang kaugnayan yun sa kaligtasan Meron bang kaugnayan sa kaligtasan yun kung malaman mo may pusod o wala si Eva at si Adan, no? Wala naman walang magagawang masama sa atin yun, wala rin magagawang mabuti sa atin yun. Diba? At saka maraming bagay na unique kay Eva at kay Adan. Si Adan kasi hindi dumaan sa pagkabata. No? Hindi siya nagkaroon ng milk teeth. Agad yung kanyang ipin, yung permanent teeth, kung tawagin ng mga dentista ngayon, di ba, no? Kasi meron man makakapagpatunay na nagkaroon ng milk teeth si Adan? Wala nun, dahil hindi naman siya sumuso ganon din si Eva. Hindi naman, wala silang milk teeth. Maraming mga bagay na hindi nangyari kay Eva at kay Adan dahil sila, hindi lang adults na sila. Hindi sila dumaan sa infancy. Ngayon, kay may pusod sila, kay wala, okay lang. Ako, para sa akin, hindi ko masyadong pinagpapagurang isipin yun dahil
Siguro pagka itinats mo yung bagay na yon, wala namang kinalaman yun sa kaligtasan. Pero one thing is sure, si Cain may pusod. Si Abel may pusod. Dahil tiyak na yun dumaan sa sinapupunan ni Eva Nakasulat yan sa 3 ng Henesis. Pakinggan mo. 3 at 20 po ng Henesis, ang mababasa po natin ganito. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ayon, tinawag ang wika ni Adan na Eva ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng nangabubuhay. Therefore, lahat ng mga tao nung panahon na yun, dumaan yan sa tiyan ni Eva sa yung kanyang mga anak. Kaya may mga puso yun, tiyak na tiyak. Lang po. Maraming salamat po. Bakit po maraming mamamatay pagdating ng Panginoon? Di ba love tayo ni Jesus? Bakit po niya hahayaang mamatay ang kanyang mga lingkod? Alam mo, may dalawang kahulugan ng kamatayan, kapatid. May isang kamatayan na pagmamahal ng Diyos. Pakinggan mo sa 57 ng Isaias, Talatang 1, ang nakasulat po ay ganito, ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam, at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Ayon, merong kamatayan dumadating sa taong matuwid, inaalis lang siya ng Diyos sa kasama ang darating. Hindi dahil sa kaya namatay, hindi siya mahal ng Diyos. Pagmamahal nga ng Diyos yun, kinuha ka nung panahon ng Hapon maraming taong mamamatay, bago nagpanahon ng Hapon, yung mahal niya, inalis niya na sa mundo para wag nang mahirapan. Yun bunga ng pagmamahal ng Diyos. Hindi ibig sabihin yung kamatayan ay parusa ng Diyos, Tingnan mo yung mga bata sa panahon ni Noe, dahil mamamatay lahat ng masasama, yung mga bata naman hindi masasama. Pero pinabayaan na rin ng Diyos mamatay yung mga bata dahil pagka pinabayaan niyang buhay yun, wawalo yung matitira sila Noe. Libu-libong bata, sino mag-aalaga nun? Di lalo mahihirapan yun. Kaya kinuha na rin ng Diyos yung mga bata. Ganun niyang diwa niyan, kapatid. Meron po bang lihim sa Biblia na di pa nalalaman ng sino bang tao? Thank you and mabuhay po kayo. Oo naman, meron, marami. Nasa unang Korinto yon 2:9. Pakibasa mo, Brother Willie. Ang sabi po sa 2:9 ng aklat ng unang Korinto, ito po ang nakasulat, tatapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ayun, maliwanag yun, Bagay na hindi pa nakikita ng mata, hindi naririnig ng tainga, at hindi pa pumapasok sa puso ng tao. Ang mga bagay na ito, ang wika'y inihanda ng Diyos sa mga nagsisibig sa Kanya. Nakahanda pa lang yun, hindi pa nare-reveal yun. I-reveal ng Diyos yun sa darating na panahon. Itatanong ko lang po kung yung po bang noon pong umakyat po kasi, di ba po si Jesus Christ, sinugo niya po ang banal na espiritu dito sa atin. Hanggang ngayon po ba nasa sa atin pa po ang banal na espiritu ng Diyos? Okay, check po natin Teka Ano yung tanong niya, Brother Joseph? Hanggang ngayon daw po ba nasa sa atin ang banal na espiritu ng Diyos? Brother Eli? Aba, hindi sa lahat ng tao yun. Hindi naman kasi kahit sinong tao tinatahanan ng banal na espiritu. Ang tinatahanan yung nakasulat sa unang Juan 3:24. Pakibasa, kapatid na Willie. At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa Kanya, at siya ay sa Kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Ayun, nananahan sa atin yung Espiritu pagka tumutupad tayo ng Kanyang utos. Pero yung mga taong lumalabag sa utos, ayaw kumilala sa Diyos, walang Espiritu ng Diyos na tatahan doon.
Ang nandun, espiritu ng demonyo, kapatid. Opo. Pwede pa kong isa? Hello? Sige po. Ay, ako po kasi, firm believer po ako na ang mga salita ng Diyos sa Biblia ay hindi nagkakakontra. Pero isa po yung hindi ko maintindihan, yung pong nasa unang Korintos 7:13 at saka po yung sa ikalawang Korintos 6:14. Paano po ba natin ma-reconcile yun? Basahin natin pareho, kapatid. Ito pong sinasabi po sa unang Korinto 7:13, at ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Doon naman po sa ikalawang Korinto 6:14, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya. Sapagkat anong pakikisama, mayroon ang katwiran at kalikuan. O anong pakikisama, mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Yan po, Brother Eli. Yan. Ngayon, wala namang kontra dyan, kapatid. Pinagkontra lang siguro ng Iglesia ni Manalo dahil ang Iglesia ni Manalo, anong sinasabi nila, no? Bawal daw mag-asawa ka sa hindi kapanampalataya. Samantalang sinasabi ron sa Biblia, merong hindi kapanampalataya na ang asawa ay hindi kapanampalataya sa Korinto. Diba? Ngayon, yung sinasabi naman dyan sa ikalawang Korinto 6:14, hindi naman pag-aasawa, yun pakikipamatok. Ang kahulugan ng pakikipamatok, hindi pakikipag-asawa yon. Ang kahulugan kasi sa Biblia ng pamatok, kautusan o aral. Ngayon, yung sumasampalataya, hindi dapat makipamatok dun sa hindi sumasampalataya. Yung hindi sumasampalataya, may pamatok sila eh. Ikaw na sumasampalataya, may pamatok ka. Ang pamatok mo, ang Panginoong Kristo ang may bigay. Pakinggan mo sa Mateo 11. Ganito sinasabi. Yan po yung nasa 11:28, patuloy ng Mateo. Ito po ang nakasulat, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking kapagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sabi ng Panginoong Yesus, yung mga sumasampalataya sa Kanya, pasanin ng wika nyo ang aking pamatok. Di ba yung pamatok ni Kristo na papasyanin ng sumasampalataya? Nasa sa istos yun ng Galacia. Mga dalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Yung kautusan ni Kristo, yun ang pamatok ng sumasampalataya. Yung mga hindi sumasampalataya, halimbawa, kay Buddha naman sumasampalataya yun, iba ang pamatok nun. Ba't ka makikipamatok dun sa mga alagad ni Buddha? Magkaiba kayo ng pananampalataya. So, yun ang kahulugan nun, hindi pag-aasawa yun, kapatid. Okay, maraming salamat po. Salamat! Itatanong ko lang po, Ano po ang tanong? pag namatay po ba yung isang tao, yung kaluluwa po ba, saan po napupunta? Nasa dosages ng Hope, kapatid. Ang sabi po'y ganito sa Job 12:10, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay ng Diyos yun, kapatid. Kung saan niya gustong ilagay, pwede. Para halimbawa, meron kang nasa kamay mo yung Biblia, kung saan mo ilalapag, pwede. Pero laging yun nasa kapangyarihan ng Diyos yun. Kung pwedeng mapunta yun sa isang lugar na gusto ng Diyos paglagyan, kagaya nung nandun sa Apokalipsis, kapatid na Willie, ano? Opo, nasa 6, Brother Eli, 6, at ang talata naman po ay 9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa.
at binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. Ayun, ibig sabihin, yung mga kaluluwa nasa dambana yan, sa ilalim. Opo. Kaya ang Diyos ang nakapangyayari kung saan niya gustong ilagay, kapatid. Hello? Nasa kamay niya kasi Opo. Yung po, pag nangyari po, yung namatay po, parang sinisisi mo yung Diyos dahil namatay yung tao. May kapatawaran pa po ba yun? Ano? Yung pag may namatay po, parang sinisi mo po siya dahil namatay po. Oo. May kapatawaran pa po ba yun? Ano yun? Conforme naman yun sa kaalaman mo Kung halimbawa, ngayon ang hindi mo masyadong pagkaalam ng kalooban ng Diyos, pinapatawad naman ng Diyos yun. Kung halimbawa nung kabiglaanan mo, gano'n. Napapatawad yun. Yung isa pa po. Sige. Yung padasal po ng mga Katoliko dun sa mga namatay. Wala nang magagawa yun, yung padasal. Opo. Kahit magdasal, kasi ang namatay na tao, yan ay nasa kamay na ng Diyos yun, Ngayon, ang kailangan, hindi kailangan na ipagdasal pa yan dahil ang paghahatulan ng Diyos sa kanya, yung kanyang mga nagawa nung siya ay nabubuhay pa. Kung ano ba ang mga ginawa niya sa buhay niya, doon siya hahatulan ng Panginoon Diyos, kapatid. Hindi kailangan yung pagdadasal mo kasi hindi naman sa kadadasal mo mababawasan ba kasalanan niya o madadagdagan ba ang kabutihan niya. Kasi kung alin lang yung ginawa niya, yun ang ihahatol sa kanya. Pakinggan mo sa 12:14 ng Ecclesiastes. Ito po ang sinasabi sa 12 ng Ecclesiastes. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ayun, hahatulan ng Diyos ang bawat gawa. Gawa ang hinahatulan ng Diyos Hindi yung ginawa ng iba para sa'yo, kundi yung mismong ginawa mo, kapatid. Okay? Sige po. Sige, maraming salamat sa iyo, Agnes. Tatanong ko lang po, tungkol po doon sa mga multo. Lalo po multo. Multo po, reta pong White Lady, Capri, Makanyan. Wari pa naman po tutureta. Palo mo na pala Opo, pero, Brad Eli, manto ko pong batayan kim Biblia na ela po totoo. Kasi po tapong barkada ko pumangutang yan po. Dimir pa kay tuturunin Biblia, tutu. Lalo lang po mo rin mangkukulam, muling tutula, at yung laki Biblia, ding manggagawa Pero tang Capri, ding Tiyanak, Wendy, lalo kayong Biblia rin. Ba't kaya layo kayong Biblia, makasulat, may paniwalan. Pakinggan mo, Opo. Sa 1 Corinthians 4:6. Upang sa amin ay mga tuto kayo, na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ayun, sabi sa Biblia, matuto tayo, wag higit sa nakasulat. Hindi naman tinuturo ng Biblia ang meron yan ba't ka maniniwala? Ngayon, yung mga yan, gawa lang yan ng masasamang espiritu. Ang masamang espiritu kasi, pwede siyang mag-anyo ng kahit anong anyo. Pwede siyang mag-anyong magpakunwari. Kagaya nung si Satanas. Hindi ba nagpakunwari siyang ahas, Nag-anyo siyang ahas. Opo. Pwede rin naman siyang mag-anyong anghel ng kaliwanagan. Ganyan ang masasamang espiritu. Nakakapag-anyo sila ng gusto nilang anyo. Kaya kung halimbawa, meron kang mga iniisip na itsura ng mga katatakutan, yung panginoorin ng tao, babagayan ng demonyo yun para maniwala kang meron nung kahit wala. Nailigaw ka na niya. Ganun ang mangyayari. Pagka po ba namatay ang isang tao, halimbawa, 18 years old po siya, naging dapat po siya sa Diyos. Ano po ba yung tsura na nun? Pagka 18 years old pa rin ba, hindi po siya bata o matanda, ganun? Pagka siya naging dapat, siya bubuhay maguli, Opo. Bubuhay siya maguli doon sa itsura niyang dati. Pagkatapos na siya mabuhay na maguli, papalitan siya ng panibagong katawan. Pakinggan mo sa 15:51 hanggang 54.
Unang Korinto, narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ayun, papalitan yung may kamatayan, papalitan ng walang kamatayan. Yun namang may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan. Kung magkagayon ng wika, ay lalamunin ng kamatayan, ang kamatayan ng pagtatagumpay. Yun ang sabi sa Biblia. Pero yung itsura niya po, pwede po bang magbago-bago yung itsura niya? Hindi, babaguhin nga siya eh. Papalitan ng walang kamatayan yung kanyang katawan eh. Thank you po, Ang sino brother. bang magiging dapat sa Diyos ganon? Ikaw, halimbawa, ako. Pag naging dapat tayong pareho, mabubuhay tayo. Kung halimbawa, namatay tayo ng ganyang kalma, 20 anyos ka, o kaya 17. Naging dapat ka. Pagkabuhay mo, 17 ka pa rin. Pero, bigla, pagkatapos ng isang kisap mata, papalitan na yon ng isang maluwalhati, a glorious body. Napakaganda nun, kapatid. Thank you po, Brother Eli. Brother Eli, what if, halimbawa po, a preacher who claims to be a man of God refuses to be asked? Paano yun? Kasi alam ko, isang pangyayari nga doon sa sa Suhay, Brad Daniel. Bay, nagtatanong yung isang manggagawa doon sa kanilang kinikilalang sugo eh. Ano sabi? Refuse at ang salita, Brad Willie. Ano sabi? Hindi mo ako alipin! Ba, mabigat yun ah. Pero doon sa sinasabi ni Brother Eli po, napakaganda nung kapatid na Diyos. Sambahin ninyo sa inyong puso ang Panginoong Yesus na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat taong umahanap. Ibig sabihin, yung mga ginagawa pala natin ganito, bahagi na rin ang pagsamba ng maliit na kapisanang ito sa ating Panginoon Diyos. Na akala naman nung iba, ganun-ganun lang. Kasi kagaya nga nung ating nakikita, ang totoo, ito'y naging pattern o ginaya na ng ilang mga gag show yung sa ibang himpilan. Pero yun pala po ay isang bahagi ng pagsamba sa Diyos na ikaw ay sumasagot sa bawat tanong ng taong humahanap ng katwiran. Yung iba, Brother Danny, na hindi nga magaya ang pamamaraan ni Brother Eli hanggang kantsaw na lang Di naman na wala na ikang natututo, puro tanong na lang ng tanong Iba-iba naman na nagtatanong, no? Yung mga tao nga, pagkaraang magtanong lang ilang beses, sila papabuhin mo na yun. Ibig sabihin, natuto na yun. At ang panghanga-hanga dyan, ano po? ay ang nagtatanong, membro nila. Dahil wala sa kanilang makuha ang sagot. Apo. Kaya sa atin nagtatanong. Sa tayo, lumilig sa atin. Di ba kayo? Apo. And that is very logical. Kasi kung doon nga naman, nagtanong sila, and nasatisfy sila sa Biblia sa sagot. They should have if they are satisfied and if their pastors are ready to answer them. No? Di ba ganun yun? They should not ask me and that's the first one. Correct, Brother Eli. Sa bagay, Brother Josel, si Kabularan nga, nung masukol na sa tinatanong natin sa kanya, saka sa sumunod sa kanya. Ano sabi? Yamang ikang si Mr. Soriano ang may programang itanong mo kay Soriano, sa kanya mo na lang itanong. Di admitido siya, kapatid na Willie, na iwas puso siyang siya ay matanong, di ba? Pero yan naman ang isang bagay na ikinararangal natin, at ikinararangal ko lalo na wala tayong pabrikadong tanong. Pero alam mo, ang gusto kong itanong kay Brother Eli, kasi for the past more than 2 decades, mga kababayan, sa pagsasaimpapawid ni Brother Eli Soriano, noon sa radyo, hanggang sa TV na, hanggang ngayon, webcast na sa internet, worldwide, nagtatanong na ang mga tao.
Brother Eli, hanggang kailan po ba kayo at hanggang saan kaya kayo sasagot sa mga tanong ng tao? As long as I live, as long as I have a clear mind, and as long as God helps me, hindi ako siguro titigil ng pagsagot, kapatid na Joseph. Well, ibig sabihin kahit kailan hindi mangyayaring kapapaguran po nito, Brother Eli, ang pagsagot sa mga tanong. Kasi kung minsan, Brother Daniel, siguro, sa tagal na nasasagot ako, sa iba't ibang pagkakataon, even sometimes, if I feel tired, exhausted, pero ang pangako ko sa Diyos habang buhay ako, I will be an instrument of His gospel to enlighten people in the service. Opo, sa bagay napatunayan na ni Brother Eli yan. Hanggang ngayon, pinatutunayan pa niya. Nasa biyahe nga po ngayon, naglilingkod pa rin. Di ba? Aling Ligaya. Hello? Opo, magandang gabi po. Mukhang maligaya talaga kayo. Question ko lang Opo. is, bakit ang nag-celebrate tayo ng Holy Week na mag-start ng Friday ng alas 3 and then madaling araw ng Sunday? Wherein nung nabasa ko sa Bible, nakalagay dapat 3 days and 3 nights. Bakit daw po isineselebrate ang Holy Week ng mula Friday daw po yung Friday hanggang Sunday yung daw po sa Panginoong Jesucristo, samantalang nabasa daw po niya sa Bible ay 3 days and 3 nights. Oo, tama yung nabasa niya, 3 days and 3 nights. Ang totoo, hindi naman namatay si Kristo ng Friday. Haka-haka lang nung mga walang unawa sa Biblia yon. Actually, Jesus Christ died on a Wednesday, tapos nailibing siya Thursday evening, no? At bumangon siya uli sa mga patay Saturday evening. Yon. Kaya it allows a 3-day and 3-night period, kapatid na Dani. Ayun. Ibig po palang sabihin, Brother Eli, ang kwenta para sakto, pabalik tayo. Oo, babalik ka. Ayun. At pumapatak nga po yun ng Wednesday ng hapon para tayo namatay kasi siya alas 3. Kapatid na Dani. Opo. Ayan. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. At ang bibigyan natin ng komento ay tungkol sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Ilang oras ba o ilang araw ba na nakalibing ang Panginoong Hesus sa ilalim ng lupa? Ayon sa nasusulat, si Hesus ay nabuhay ng linggo bago magbukang liwayway at sinasabi ng kasulatan ay babangon siya sa 3 araw. At si Jesus ay namatay ng Biyernes alas 3 ng hapon at siya ay inilibing ng hapon bago dumilim o magtatakip silim na. Kung bibilang tayo ng 3 araw, ang unang araw ay Biyernes at ang 2 araw ay Sabado at ang 3 araw ay Linggo. Hindi lahat ng 3 araw ay 72 hours. Maski 1 oras na lang ang natitira, pasok pa rin sa petsa na yon. Pero maari ninyong itanong ang nasa aklat ni Mateo na sinasabi na mapag-iilalim siya sa lupa ng 3 araw at 3 gabi. Kung ating pag-aaralan ang sinasabi ng mga kalangitan, batay sa sinasabi na 3 araw at 3 gabi, totoong may naganap na 3 araw at gabi o 3 liwanag at kadiliman habang nakalibing ang Panginoong Hesus. Pero bago yan, alamin muna natin ang sinasabing araw at gabi ayon sa talata. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi. Nang malibing si Hesus, yon ang unang araw at gabi. Dahil nang malibing siya, ay magtatakip silim na. Ang kasunod ay ang bukang liwayway ng Sabado at ang 3 ay takip silim muli. At nang mabuhay si Jesus ay madilim pa ng linggo, naigulong na ang bato ng libingan. Kaya tama ang sinasabi ng Biblia na mabubuhay siya sa 3 araw, Biyernes, Sabado at Linggo.
Sa 3 araw at 3 gabi naman, yung pangyayaring ng unang oras ng pagkakalibing ay takip silim. Ang ikalawa ay bukang liwayway at ang ikatlo ay takip silim. Kaya si Jesus ay nabuhay ng linggo ng madilim pa. Hindi pwedeng mabubuhay si Jesus ng araw ng Sabat, nabuhay siya ng linggo. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.